Sa videong ito, makikita ang nagkalat na mga damit na parang naging bundok na dahil sa sobrang dami. Ito ang dump site ng mga binasurang damit. Marami ang nangangalakal dito na naghahanap ng mga pwede pang magamit o mabenta. Sa lawak ng dump site, tila naging ilog na ito ng mga basurang damit. Ang dump site na ito ay matatagpuan sa South America, sa bansang Chile, na tinatawag ng media na The Great Fashion Garbage Patch o tapunan ng mga fashion items. Dito napupunta ang mga sira, luma o hindi na mabentang damit. Tune-tuneladang damit mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa satellite image na ito, makikita na parang naging parte na ito ng disyerto. Galing ang karamihan ng mga damit na ito sa mga bansang may malalaking industriya ng fast fashion tulad ng United States, China at South Korea. Sila ang nangunguna sa paggawa at pagbebenta ng mga damit na mabilis mauso, mabilis maluma at mabilis din itapon. Kapag hindi nabenta sa kanilang local market, ipinapadala ito sa mga bansang bumibili ng second-hand goods gaya ng Chile at Pilipinas. Pero ano nga ba ang fast fashion? Ang fast fashion ay tumutukoy sa mabilis at murang paggawa ng mga damit na ginagaya ang pinakabago at mga trendy design. Bale kung ano ang nauusong damit o kasuotan, gagawa o magmamanufacture sila nito ng maramihan at mabilisan. Agad itong ipinapadala sa mga stores upang mabilis na maibenta habang nasa uso pa. Tinawag itong fast fashion dahil sa buong proseso nito. Mula sa paggawa ng disenyo, produksyon, distribusyon hanggang marketing ay ginagawa ng sobrang bilis. Dahil dito, nagagawang makapaglabas ang mga retailers ng malalaking volume ng iba't ibang style. Kaya nakakabili ang mga consumers ng mas maraming damit at mas maraming pagpipilian sa murang presyo. At ang resulta nito, sa tinatayang 100 bilyong kasuotan na ginagawa kada taon, humigit kumulang 92 milyong tonelada ang nauuwi sa mga tambakan ng basura. Katumbas ito ng isang truck na puno ng basurang damit na itinatapon sa landfill bawat segundo sa loob ng isang taon. Ayon pa sa Earth.org, kung magpapatuloy ang ganitong trend, inaasahang aakyat ang dami ng fast fashion waste sa 134 milyong tonelada kada taon pagkatapos ng isang dekada. At saan nga ba napupunta ang mga basurang damit na ito? Ang mga basurang damit ng mga mayayamang bansa ay ipinapadala sa mga mahihirap na bansa gaya ng Pakistan, Kenya, India, Pilipinas at marami pa. Ang bansang Chile naman, hindi considered as poor country pero nag-aangkat sila ng mga used clothes galing sa ibang bansa. Umaabot sa 60,000 tonelada ng mga second-hand na damit ang ipinapadala sa Chile bawat taon. Ayon sa UN, ang Chile ang number 1 sa pinakamalaking importer ng mga second-hand clothes sa Latin America noong 2021. Bagamat may bahagi ng mga damit na ito ang muling ibinibenta sa mga second-hand market o thrift stores, tinatayang higit 39,000 tonelada ang iligal na itinatapon sa disyerto ng Atacama. Ang Atacama ay isa sa mga pinakasikat na tourist spots sa bansa na kilala sa kaakit-akit na tanawin at stargazing. Pero para sa mga taong naninirahan malapit sa dump site, ito ay naging isang lugar ng pagkasira at pinsala dahil dito tinatambak ang mga sirang gamit gaya ng mga jeans, jacket, shoes at dresses na ang iba ay may tag price pa. Sa katunayan, para sa ilang local at migrants, naging hanap buhay na mismo ang dump site na ito. Dito sa Atacama Desert, pumupunta ang maraming refugees mula sa Venezuela upang magkalakal. Naghahanap sila ng mga gamit at damit na maaari pa nilang maisuot o maibenta. Malapit din sa bundok ng mga nakatambak na damit ang border ng Bolivia, kung saan nagtayo ang mga refugee ng makeshift shelters na nagsilbi nilang pansamantalang tirahan sa gitna ng matinding hirap at kawalan ng ibang mapupuntahan. Nakakatulong man sa iba pero hindi pa rin maitatago ang masamang epekto ng fashion landfill na ito na nagiging sanhi ng pollution sa Chile. Sobrang dami ng damit o tela ang ibinabaon o sinusunog dito at kahit nakatambak sa
landfill o nakabaon sa ilalim, nilalason pa rin nito ang kapaligiran dahil naglalabas ang tela ng mga pollutants sa hangin, tubig o sa ilalim ng lupa na kasing lala ng lason mula sa plastic materials. Dagdag pa rito, ang mga damit na gawa sa synthetic materials o ginamitan ng chemicals ay umaabot ng 20 to 200 years bago ma-decompose. Kaya naman may ilang non-profits at small businesses gaya ng EcoCitex Company na nagre-recycle ng mga tela mula sa landfill. Ginagawa nila itong isolation panels para sa mga bahay, bricks o yarn. Isang maliit na hakbang para masolusyonan ang lumalalang problemang pangkapaligiran sa bansa. Habang tayo ay bumibili ng bagong usong damit tuwing may sale, may mga bansang tulad ng Chile na literal na nalulunod sa basurang damit. At kung hindi tayo magiging responsable sa pagbili ng sapat lamang, patuloy na dadami ang basura, masisira ang kalikasan at may mga taong maaapektuhan. Ikaw ka-awesome, naniniwala ka bang ang fast fashion ay kailangan nating bawasan o kaya ay iwasan? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!